Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay September 18, 2024. So Wednesday po at ayan, nag-Dow G yung pinaka-candle natin for today. Malakas pa rin si Philippine Stock Exchange natin kasi meron pa rin naman siyang pumapasok na net foreign buy. Meron tayong 773.87 million net foreign buy. So sa sobrang dami ng foreigners na dito sa market natin, siguro more or less nasa 9 billion na. So ilang ilang 700, 500, 'di ba, naman nakaraang araw. So baka umaabot na ng 9 billion yung net foreign buy dito sa market. Pero ang pinagtataka ko sa kanya, bakit hirap na hirap umakyat yung ibang mga blue chips natin. Kanina okay siya, maraming blue chips ulit na nagsigilawan, sina Nickel, sina URC, sino pa, yung mga nagpagalaw na market natin, sina AGI. Pero pagdating ng pre-close ng market natin, mapapansin mo, nag-Dow G yung candle natin. So ito na ba yung first na pullback kasi masyado ng stretch si PSE, 'di ba? Nakita natin kahapon, nag-over 70 na yung RSI naman niya. So nag-drop tayo ngayon, negative 0.27%, maliit lang naman, and 7,155.9 yung closing natin. So above pa rin naman siya ng 7,000 level, pero sayang, kasi kanina umabot na tayo ng more than 7,200. So on the way na saan tayo Thursday and Friday pupunta sa 7,400, pero parang mahirapan pa rin yung ating markets. Ayan. So dahil dyan, may mga nag-pullback tayo na stocks. Meron pa rin naman malalakas, yung mga dati nating malakas, sina Security Bank, ayan. So nag-up to ng 6.08%. Grabe lakas nito. So meron siyang additional na 57.34 million. Malakas siya in the sense na parabolic yung galaw niya, diretsyong pataas. Nag-pause siya ng 2 araw and then umarangkada ulit si Security Bank. Pero itong C Plus natin, so nag-resist na siya. Malapit dun sa gap area. So hanggang doon lang talaga siguro yung kaya niya. Ang problema kasi kay Plus, malakas yung yung buying ng locals pero yung foreigners malakas yung buhos. So another 99.54 million net foreign sales. So nag-drop siya ng 6.73%. Ayan. So talagang umalis yung yung foreigners dito kay Plus. So tingnan natin kung masustain ng mga locals natin. Pero nagpakita na siya ng medyo malakas na weakness. Tapos si URC, so another green day, yung sabi natin yung mga hindi natin pinapansin na stock sila yung umarangkada for today's trading. So 3.07%, meron siyang net foreign buy na 54.73 million. Tapos si ASN, so finally nag-green din siya pero malit lang. Eto, nag-Dow G din yata sa close. Hopefully, yun yung bottom niya, pero parang pabaliktad yung Dow G natin. So, 0.2% and malakas pa rin yung foreign sell. 37.92 million. Tapos si SEC, meron na akong paisa-isa na nababasa. So, meron naman nag-aantay sa dividendo nga niya. So, market siya ngayon, malit lang naman, 0.59% and meron siyang 3.14 million in foreign buy. Tapos si Converge, so pababa pa rin yung price action natin, negative 1.49% and meron siyang 7.48 million net foreign buy naman. So ang good vibes lang dito sa market natin is net foreign buy. Pero yun nga, masyadong obvious, walang umaakyat na masyado sa mga big caps na stocks natin. Hirap na hirap yung mga alaga natin na blue chips, and yung gumagalaw is yung mga hindi natin napapansin during the first time na umarangkada yung yung markets natin. Ayan. So mukhang may na nga yung galaw ng market natin. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel po natin, as usual, pakibasa na lang po. Yung ating video is for education purposes lang po ito. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And subscribe ka lang po dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para update ka dito sa ating reviews, or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po as usual. Paki-check na lang po yung ating daily trending stocks video, yung ating mga kapatid reviews, mga sample trades, basic indicators, fundamentals, risk management, plus yung ating mga PSE stock market studies. Sa crypto ko to, follow mo na lang po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games naman natin. So 60K ulit kanina si Bitcoin, pero parang nagko-close siya 59K.
Anyway, nandun lang naman siya malapit sa 60K level natin. And then follow mo ko dito sa ating Palabra Trader na Facebook account or dito sa ating Palabra Trader na Facebook page para updated ka sa mga post po natin. Bodega Picks, articles natin sa local market dito sa US and cryptos, follow mo na lang po. And sa Twitter, napin natin, meron ng summary dito. Maaga naglabas si Philippine Stock Exchange natin. Okay, so ito yung galawan natin for today. So very good pa rin. Meron tayong 773.87 million. So sabi natin, patuloy pa rin na na pumapasok yung mga foreigners dito sa market natin, nandiyan pa rin sila, pero nahirap ako umakyat si index. Ano kaya? Ibig sabihin noon. So panalo sa market natin si mining. Ayan, malakas si mining natin is nag-up siya ng 1.83% followed by properties 0.88. So medyo ito na bumelta na pabaliktad. Si finance negative 0.66 and services negative 0.59%. Hindi ko maramdaman yung pasok ng ng foreigners kasi nga bumabagsak yung mga majority ng mga blue chips na stocks naman natin. Bukas kaya Dow G kasi yung yung kadila natin. Okay, foreign funds bought, ito yung mga binili, BDO, BPI, CBC, Metrobank, Security Bank, MFC, AP, SCC, SGP, Jollibee Keeper, AC, JT Cap, Ali Erich, Crit, Converge, dito at saka si MAC. Si MAC nag-profit taking na kanina. Holds groundbreaking ceremony for seawater desalination project in Lapu-Lapu. Foreign funds sold. East West, Union Bank, ASEAN, CREC, DNL, EMI, FB, CIC, IMI, Aboitiz, AGI Costco, Double Dragon, Globtel, Cebu at saka si ICT. So top story, Nicole, si Macro Asia, Building on Strike. Parang meron siyang article na ginawa dito so hindi ko pa nabasa. So anticipation runs high as investors awaits the Fed's interest rate decisions at 2 a.m. Philippine Times. Ayan. So mukhang mamaya na Thursday ng madaling araw. Will the Fed's decision bring a rally or retreat? Mga ka-investa, sabi ni Investagram. So 7155.9. So hopefully itulak nila kasi nakapondo lang yung yung foreigners dito sa market. So ito yung closing natin. So mapapansin mo marami talaga yung medyo nalaglag na mga big caps na stocks natin. Si Monde nag-drop siya 2.68, BDO 2.36, Meralco 2.16, mga bigatin pala. Globe 1.58, Converge 1.49%. So marami yung nag-drop kaysa nagberde. So nickel, siya yung nauna 4.83, EGI 3.7, URC 3.07, Ali 2.7, AC 1.67, hato pa rin si Ayala Corporation, Jollibee another 1% at saka si Bloom 1.06%. Okay? So laglag yung karamihan ng mga big caps na stocks natin. AGI's Kevin Tan reaffirms commitment to sustainability, employees after time recognition. Ayan, so napunta pala sa Time Magazine si Kevin Tan natin. Picor successfully raised 168 billion from FOO. SPNEC, ayan, nalalaglag yung alaga natin. Confirm its partnership with Actix for 40% equity stake in Terra Solar Philippines involving a 600 million investment. So 16 billion from Picor's mga preferred shares yan. Senator wants probe on banks involved in Bamban Tarlac. Senator Gatchalian called for probe on possible liability of banks operations of illegal Pogos. Ayan. So, kaya ba mainit yung mga banks natin for today. So, meron ulit, pasabog si Mr. Leandro Libiste. Provincias, 15 billion land development. So, Batangas, Tarlac, Nueva Ecija. Ano kayong balita doon sa doon sa sabi is delayed yung project niya, di ba? Tapos naghanap siya ng another location. So, ewan ko anong dito na sa article ni Business Inquirer natin. New CEO, si Tel appointed Minardo Jimenez as EVP and COO. So may post dito si Ma'am April Tan, latest report, YPSE rally above 7K, why US stocks will most likely go down post Fed rate cuts,
o babagsak yung US stocks. Why PH stocks could finally continue outperforming US stocks ba? Maganda pala ang US stocks, Philippine stocks. Libis bought in JGPNM Agro Industrial, Libistes Provincial Investments Corporation acquired, which has 60 hectares in Nueva Ecija, the power. The purchase price, however, was undisclosed. Ayan. So ito na yung inaantay natin balita kung saan niya ililipat yung next na project niya. US equity rise with contracts on S&P adding 0.3. Okay, so maganda yung futures ng US. Share buyback, RRHI, Costco at saka si Mrs. G. So bumagsak ng konti yung price ng gold pero all-time high yan. SCC, ayan, expects improved growth as it overhauls 900 megawatt coal plants in Calaca, Batangas. RCI boards okay sale of treasury shares. Ayan o, so nagbebenta pala si RCI pero umakyat yung price action natin sa kanya pero additional shares yan. So dilution ba ulit? PLDT yesterday announced, okay, may bago siyang CEO. Tapos yung galawan kagabi is mix dito sa US. Okay, PNX shareholders will probably appreciate any efforts to claw back to break even. Okay, so kahapon, yung mga galawan, SPNEC, ano yun? Petron, okay, tapos yung post natin kahapon. Okay, so yun lang yung mga nakita natin. Wala naman masyadong negative news. Maganda yung yung sinasabi ni Ma'am April na yung mga reasons bakit mas mag-outperform si PH stocks as compared to US stocks. So babasahin ko din mamaya. Ayan. So patalasas ulit sa mga bago sa channel natin. As usual po, yung mga viewers natin. So kung gusto nyo sumali sa trading group, open po yung ating Patreon channel. So sa Philippine Tradings po to. So kung gusto mo ng guides sa trading sa Philippine markets, check mo po yung ating Patreon channel naman. Okay? So, punta tayo dito sa galaw ng market natin. Ewan ko kung bad sign yung pero mukhang bad sign yung ating Dow G. So, mabot kasi tayo ng pinaka-peak natin is 7,200. So, actually, nalampasan nga natin tong isang resistance pero bumalik siya sa bandang ilalim. O sakto lang dito sa resistance natin noong January 2023. On the road na tayo dapat sa 7.4. Okay, so ano ba ilalagay natin dito? Kasi alam mo na, yung kasunod ng Doji is yung ating pullback. Ayan, so hopefully hindi yan yung Doji na sinasabi natin, pero kung siguro mag-negative sa US market mamayang gabi, so baka maging warning sign yung yung nakita natin na Doji. O masyadong batak na yung market natin kasi kung papansinin mo, pangatlong araw na to na overbought si PSC natin. Ayan, so siguro nag-profit taking na rin siya. Ayan, ramdam ko yung mga alaga ko, naglalaglagan din yung ating mga prices. Ayan. So uptrend pa rin naman yung overall picture pero may konting bad sign. So yung ating Dow G kasi normally pag Dow G nagda-drop. So may Dow G dito, nag-drop siya, di ba? May Dow G dito, nag-drop, may Dow G nag-drop. Ito lang yung Dow G na umakyat yung price niya. Pero ito, ano kayang gagawin ng market natin bukas? So nilalagay ko pa rin yung support natin sa 7,000, no? 7,000 pa rin siya kasi past 7,000 naman yung current index natin. And then, dahil medyo optimistic pa rin tayo kasi net foreign buy pa rin naman, hindi nag-reflect dito yung 700 million natin. Net foreign buy naman pa rin naman kasi yung market, di ba? Meron pa rin tayong more than 8 billion or 9 billion na net foreign buy sa market. So madali lang yan ibalik basta hindi lumalabas yung foreigners natin. So bukas, tignan natin yan, pero okay, in the short term, siguro, short term, in-expect natin may counting pullback si PSC natin. So tama-tama para doon sa mga hindi pa makabili kasi sobrang taas sa mga prices natin from the past few days naman. Okay? So tingin na lang tayo sa mga winners, yung mga major winners kasi nakita natin yung mga galawan ng big caps. So mega wide, ayun, mega wide din natin napansin. Mega wide, ayun, laki ng kandila. Hindi pa rin siya kasama sa trending stocks natin. Pero ang laki na ng recovery ni mega wide, another 8% for today. Dapat pala ito yung binili ko kahapon, bumili ako ng ibang stocks kahapon eh. So malakas din yung volume niya. Ayan.
Nag-up siya ng 8%. Okay, so nasa kanya yung volume ngayon. Next, si ARA. So, nag-7% siya. May volume din to. Oh. So, nandito na yata sa mga small caps yung mga, mga traders natin. Nauna na sila. So, Security Bank, ayan, 6%. Parang Torres si, Security Bank natin, kasama sa listahan natin. Okay, tingnan natin. Sino pa dito? CBC. Laki din volume niya, oh. China Banking. Aba, pinipitik si, CBC natin. NRCP, ayan, patuloy pa rin umakyat. 5%. Sino pa? All HC, ayan, nabuhay na rin siya. 4.97% si Nickel, 4.8 breakout din siya. Cebu Pacific. Okay. So lakas din yung Cebu. Oh. Laki na rin ng inakit pala nito. May mga nakalusot din sa atin na mga stocks sa. Ayun, oh, so 12% na rin siya. Yung mga hindi natin pinapansin na stock sila yung grabe yung grabe yung galawan. BHI ito diretso. So BHI 4%. Ani, ayan, nagka-volume na rin. Hindi pa natin makita kasi late ng kandila. 4.21% si Alter. Okay, may follow-up siya. 4% si Aslag, 4% breakout. FNI, 3.7%. AGI ito, nag-breakout. So, 3.7%. STI, so diretso, 3.6%. IMI, lumalaban, 3.4%. Robinson, nag 3% pala si paborito ko din to, si Robinson. 3.08%. Sino pa? ATN. Yan na ba yun? Lahi pa. 2.47%. Okay, maraming siguro yung mga big caps yon maraming bumagsak. Pero dito sa small caps, medium caps, medyo okay yung galaw. Oh. Home, nahirapan talaga si Home, no? 1.54%. Okay, so dito naman tayo sa mga losers. So plus yung nanguna, so nag-drop siya, laki din ang drop, 6.7. Hopefully nakapag-TP ka kasi laki na ng binigay niya eh. So, ewan ko kung nakapag-TP yung mga kasama natin dito. Plus 6.7. FCG, yan, laglag yung alaga natin. 3.85%. Sino pa? Hanap tayo may volume. Monde, okay, so nag-drop 2.68. Meralco, so nag-drop din siya, 2.16. Puro profit taking yata. Converge, 1.49%. Okay, so yun po yung mga movers for today's trading. Okay, so tingnan natin bukas parang may short term pullback si PSA. Pero ang lakas pa rin niya. Ayan, lumabas na. Net foreign buy pa rin tayo ng 700 million. Okay? So tingin tayo dito sa global markets. Mamaya, verde ulit siya. S&P Futures 0.08. Mamaya pala magkakaalaman kung magkano yung interest rate cuts. Dow Futures 0.11. Nasdaq 0.09. Okay, so kagabi medyo sideways. Mamaya magre-react yan. European markets nag-drop. Ayan. Puro drop ngayon dito sa Europa. Tapos dito sa ng Asia mix. Nag-pullback na rin kasi kahapon malakas. Halos majority ng ng Asian stocks is maganda rin yung kanyang galawan naman. Okay? So maganda sa bandang crypto, may konting pullback. Si Bitcoin is 59K, Ethereum is 2.2 K, tapos si BNB is 539. Ayan, may konting pullback ngayon sa crypto natin. Pero anyway, nakabalik naman na siya dito sa 59K levels natin. Okay, so konting pasada, mabilis ng pasada dito sa mga trading stocks natin. Unahin natin si Plus. Kala ko babalik na sa 20 si Plus natin. Okay, so Fibonacci ulit, balik natin. Kasi nag-pullback sa 0.382. So ito yung nag-resist sa may gap. Okay. Mukhang malakas yung gap na yun. Hindi niya kayang i-fill. In-expect ko naman kahapon kasi malakas yung closing natin is ibabalik niya doon sa dito sa may gap area. Kailangan kasi malakas talaga yung yung labas ng foreigners. Hindi natin kaya. Hindi kaya ng locals. 99.54 million net foreign sales. So malakas yung drop. 6.73%. Ayan. So nagbago bigla yung yung sentiment natin sa kanya. So pinaka-support is saan na yung ulit? Fibonacci natin, saglit, balik natin 50% na.
sa ano, 0.618. Okay. So ito muna yung pinaka-support natin sa 17.7. Okay. So kulong tayo dito sa range 17.7 at saka 20.25. So kung ako naman ang ano ko sa kanya, kung hindi na bukas, kung tapos na yung foreigners natin, pwede siya lumaban dito sa 18 to 20 pesos na range. Pero kung malakas pa rin yung foreigners bukas, asahan mo baka yung pinaka worst case scenario, babalik tayo dito sa ano sa 16 pesos hangga't hindi malinaw yung balita kung sa Senate is kasama na ba talaga itong si ano. Hindi pa rin kasi malinaw eh. Wala pa rin masyadong mga news. Inaanap ko din sa mga news eh kung meron na bang balita dito sa mga Pogo. Pero mainit pa rin is si Ma'am Alice Guo at saka si mayor ng Sual, Pangasinan yata yon. Kung mag-girlfriend ba o mag-boyfriend yung dalawa. Yung pa rin lang naman yung napapanood ko. Pero with regards sa ano sa e-games, wala pa actually wala pa naman talaga. Pero makikita mo na takot yung foreigners sa kanya kasi lumalabas sila eh. 100 million kahapon pero kinaya ng locals, diba? Pero hindi na niya kinaya na napagod na siguro 99 million ulit. So yung mga nag-support na siguro yung mga nag-push pataas dito last time kasi marami siyang buying volume dito for a net foreign buy tayo last time. So actually parang lumabas na rin sila kung titignan mo talaga. So nasa downside yung risk natin ngayon kay plus natin. Hopefully wala na to bukas then konting doji, kaya-kaya na niya tong ano 17.74. Pag meron pa rin, nag-expect ako dito ulit retest sa MA 100 kasi ito yung malakas na-establish na support ni plus natin. Eh. Nagbago bigla yung sentiment natin, akala natin kahapon, if-fill the gap muna niya to bago siya mag-pullback. Pero nauna na yung pullback niya. Ayan. Webis pa lang naman bukas pero maaga yung TP ni plus natin. Okay, so bearish muna tayo para kay plus below RSI 50 and medyo malakas yung buhos ng foreigners. Okay, next, Security Bank. So nagugulat din ako dito. Grabe naman yung lakas niya. Ano? Security Bank. So nag-aantay din ako ng pullback pero wala. Diretso. So diretso sa ano, nakasakay na lahat. 28.85%. So laki na. Ginalaw ng Security Bank. So ano na to, no? Parabolic na talaga yung galaw. Ano ba pwede natin gawin? Hindi rin pwedeng extended Fibonacci, no? So ang pwede ka mag-Fibonacci mula dito sa baba hanggang dito sa bandang taas. Ayan. So medyo sakto din, no? Pag titignan mo siya, so solid pa rin yung candle niya, no? Butas yung ano, 50% Fibonacci natin. So ang titignan natin is ito. Malapit na rin siguro to kasi overextended na rin yung ano eh, yung kandila natin, di ba? So may sasakay pa ba diyan pag sobrang taas yung ano yung price niya, pero malakas yung tulak ng ano ng foreigners natin. Okay, so based sa Fibonacci, adjust ko siya ng konti kasi may nandito yung dulo niya talaga eh. Sa 85.94, okay, so meron siyang tagatulak 57 million net foreign buy, nag-up siya ng 6.08%. Syempre yung support natin dito sa may consolidation area. Kailang overextended na si ano Security Bank. Yan, pullback ka naman para makasakay kami. Pero congrats ako nasakyan mo to o nakabili ka last time kasi ang karamihan ng buyers siguro nandito is kumikita na rin sila. Kasi malakas yung ano niya dito last time. Oh. Nandito yung mga buyers last time pero binutas niya lang, di ba? Ayan. So, gainers pa rin naman yung mga traders natin. Kaya lang, mapapansin mo naman sa mga hindi pa nakapasok na kagaya natin, medyo overextended na yung RSI level natin. Tingnan natin kung mauntog na siya dito sa 85.94. Kung mauntog man siya, kailangan mag-bounce. Kailangan lang naman niya mag-bounce dito sa 77 pesos and bullish ulit yung tingin natin sa kanya. So ngayon, parang parabolic na yung galaw ni Security Bank. Okay, so watch mode na lang ako sa kanya. Next, URC. Okay, so nag-ano na, tumutuloy na yung bounce niya, saglit. Parehas sila ni Bloom na bagsak last time na. Okay, nag-pullback din si Bloom. Kasi parehas sila ng, ng sentiment last time. Okay, so double bottom and nag-start siya mag-recover. Hopefully, bago huminto yung bounce is umabot muna siya dito sa 104
peso level natin. So meron din siyang foreign buy, parang parehas kay Security Bank, 54.73 million and nag-up din siya ng 3.07%. Okay, so nasa good vibes, good mood itong si URC natin. Nakalimutan na yata yung dahilan bakit siya binenta at meron din siya mga accumulated na volume dito sa bandang baba. Ba't hindi natin pag-usapan si Mega White? Wala sa wala sa trending stock si Mega White. Okay. So anyway, hopefully umabot muna siya diyan bago siya magkaroon ng pullback kasi yan naman yung pinakamalakas na resistance niya dito na nagkaroon ng breakdown ng price action. Ayan. So sa ngayon bullish in the short term si URC natin. Okay? Next, ASN. So akala ko finally kanina nag-green na rin Pero hirap pa rin siya Okay, hirap pa rin siya. So 0.2% naman si ASN. Hindi pa rin nauubos 37.92 million net foreign sale. So simula nang magkaroon siya ng breakdown ng price action, hindi pa rin nagkakaroon ng good sign si ASN. So bukas hopefully real Dow G na kasi ngayon inverted hammer. O Dow G naman yung kandila, kailan kasi parang bearish candle pa rin yung yung lumabas sa kanya. Tapos meron siyang descending triangle formation. Ayan. So dito siguro yung parang deciding area niya. Kasi parang ito yung pinakamalakas na support, di ba? Maraming support siya dito. Nag-resist last time. Nung nag-breakout siya, malakas yung bounce. So ngayon nagre-retest siya dito. Okay, so hopefully hanggang dito lang siya 5 pesos or 4.95. Pero in the short term is, syempre, ang bias natin kasi hindi pa naman siya nakaka-breakout is meron siyang bearish na condition pa rin. Okay? Ganda na sana yung kandila pero ang lakas na resistance dito sa MA9. Talagang hindi siya hindi siya makagalaw na maigi dito, no? Okay, so bearish pa rin si ASEN. Next, SCC. So wala naman tayong ibang pag-uusapan kay SCC natin. Okay, gumagalaw siya, nagkakaroon siya ng ascending triangle o parang may konting breakout na nga siya based sa candle niya. Pero talagang inaabangan lang natin dito, pares sila ni DMC, pares yata sila Ayan, so nahirapan si DMC. So pares naman sila ng sentiment. Ang inaantay natin talaga is dividend. So which is very siya kasi generous, di ba? More than 10% yung binibigay niyang dividend. So yun lang din naman yung inaantay ko kay SCC natin. So net foreign buy 3.14 million and meron siyang 0.59% na gain for today. So meron siyang good news kanina. May sinasabi siya na parang may open ulit siya na bagong site para sa kanyang cool products and parang stable na yung presyo ulit ng cool products. So tingnan natin, hopefully makatulong sa kanya bago siya maglabas ng dividends. Ayan, dividends lang inaantay natin dito kay SCC kasi yun lang naman nagpapa-spike ng yung mga price niya. So after kasi mag-spike, lalabas sa dividends and then pag X-date, babagsak and then magre-recover siya ulit. Pero maganda yung ginagalaw niya kasi parang siya, parang tapos na yung o nagko-consolidate siya and nagtatry na mag-breakout yung price action. So October kasi yung usual na declaration ng dividends. So antayin na lang natin. And then lastly, si Converge. So hindi pa rin tapos. Hindi pa rin tapos, no? Negative 1.49. Meron na siyang net foreign buy 7.48 million. So, okay, nag-ano pa rin, nagpo-pullback pa rin yung RSI, pero bullish pa rin naman, nasa bullish side. So, remains to be seen kung kaya niyang i-support dito sa MA20 or dito sa around 15.19. Ayan. So, hindi pa naman ganun kalaki yung bukas siguro malalaman natin. Hindi pa naman ganun kalaki yung pullback niya, si Converge. Hindi naman siya kagaya ni Plus na talagang nagtakbuhan yung nagtakbuhan kasi yung mga traders natin sa kanya. Dito naman is unti-unting pullback lang. Hopefully may support pa rin ng foreigners for the coming few days naman. So on the way tayo para i-retest yung support dito sa bandang 15 pesos. Okay? So yun lang muna. So maganda abangan pala yung yung results ng interest rate sa US, paano siya mag-react, pero naka-curious din ako bakit sinasabi ni Ma'am April Tan na kahit medyo pangit yung itsura ng US market, which is papangit daw pag nagkaroon ng interest rate cuts, in the short term siguro yon.
pero resilient si Philippine market. So ang alam ko lang naman na reason bakit magiging resilient si Philippine markets is yung net foreign buy natin na nandyan, which is more than 9 billion pesos. Okay? So yun lang muna. Tignan natin bukas. Yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe. Join ka lang sa group natin, guys. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa markets. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.